Okay, situation number 2. The cast iron inverted T-section supports two concentrated loads of magnitude P. The working stresses are 48 megapascals in tension, 140 megapascals in compression, and 30 megapascal in shear. So first question, calculate the location of the neutral axis D from the bottom. So ano daw yung D na to? O, sagutin muna natin yon. So dun sa, para mahanap natin location ng neutral axis, malamang magbabarigdons theorem tayo. So hatiin muna natin to. So hatiin ko siya na ito buong rectangle, tapos ito another rectangle. Yan. Okay? So let's apply Varigdon's theorem. Okay? So gawin na nating reference yung ilalim ha. Okay? So doon tayo mag-moment area. So we have total area niyan. Okay, total area bali area 1 plus area 2. So tawagin ko na area 1 yung dilaw, tawagin ko na area 2 yung green, times yung D equals area 1. Ang moment arm nung dilaw from the reference is 15 plus kalahati ng 150. 'Di ba? Plus yung area 2 is kalahati lang ng 15. Okay, lagi ko lang dito sa baba. Yung area 1 is 150 by 15, while yung area 2 is also 150 by 15. So pares lang pala sila. Okay? So therefore, we can solve for D. Pares lang yan eh, no? Iba rin yun. Okay, so that's 48.75. Okay, that's for number 1. Number 2, calculate the moment of inertia about the neutral axis. Ano naman daw yung moment of inertia sa neutral axis? O di, ano ulit tayo? Transfer formula or parallel axis theorem. Okay, yung moment of inertia natin na equal sa summation ng centroidal moment of inertia plus AD squared. Okay? So, doon muna tayo sa dilaw. Yung dilaw, so I and A, which is horizontal axis. Yung dilaw ay, ano, B mo 15. Height mo is 150. Cube over 12. Plus, yung area ng dilaw, lagay ko na lang dito, area 1. Tapos yung distance niya sa neutral axis is ganito. From the bottom, papunta dito, ito yon. So, ibabawas lang natin yung D para makuha natin yung distance na to. So, yung centroid niya nandito ha. So, yung global centroid, so hinahanap lang natin ito. Ito yung D. Okay, so that's gonna give you 15 plus 150 over 2 minus D squared. Okay? Plus, para naman dun sa green ay yung base mo 150, yung thickness mo 15 cube over 12 plus area, area 2 times anong location naman. So, ang centroid niya nandito. Hinahanap naman natin gaano to kalayo. Ayan. O di yan ay D minus 15 over 2 squared. No? Kasi mula sa ilalim hanggang dito sa centroid, D. Tapos mula sa ilalim hanggang sa centroid niyan is kalahati ng 15. And that's it. So that is our moment of inertia at neutral axis.
Okay, so that gives us 109. So 100, ganyan. So 11.918 times 10 to the 6. Yan. Okay, so store natin to. So, okay na. Next, number 3, calculate the maximum value of P. Well, maximum value of P. So, syempre, ang ibig niya sabihin dyan, based dun sa mga allowable stresses. Okay, so drawing muna natin. So, for number 3, ito di ba yung beam natin? Tapos ito ngayon yung P natin. So, yung P na yun ay located sa tig 1 meter from left and right. Okay? So, ang tanong, saan daw yan ah ah Siyempre dito, kailangan mo malaman ano yung maximum moment para ma-define natin itong compression and tension. So yung tension and compression na yan, no, ay dahil doon sa bending. No? Hindi siya direct na tension or compression. It's actually from bending or flexure. So kasi ganito, ito yung cross-section natin. So kapag yung cross-section na yan is subject sa positive bending, ito yung positive bending. Yung ilalim will be under tension, yung ibabaw will be under compression, no? Pero kapag subject yan sa negative bending, ganito naman yung negative bending, yung ilalim will be under compression, yung ibabaw will be under tension. So, ang ibig ko sabihin sa positive bending, ganito siya ibebend. Ganyan. Pagka negative bending naman, ganito siya ibebend, di ba? Okay, so sa ibabaw yung compression nito, ilalim yung tension. Dito naman, ibabaw yung tension, ilalim yung compression. Okay, so which one is it, no, pagdating doon sa bending? Well, para makita, siguro drawing natin yung moment diagram, yung reaction niya dito is also P, symmetrical lang naman. So kapag drawing mo yung shear diagram, aangat, bababa, zero, tapos bababa, aangat. So P ito. Okay, tapos yung moment diagram, so 1 meter, 3 meter, 1 meter. So yung moment diagram mo, ang itsura, area nito is 1 times P, also P. Wala namang area dito, so flat lang to. Okay, tas minus yung area nito, which is 1 times P, so 0. So, yan yung moment diagram. So, lumalabas ngayon, yung maximum shear mo muna. Yung maximum shear ay equal sa P. Yung maximum moment is also equal to P. No? And yung P na yon has a positive bending. Okay, so bakit positive? So, ito, positive to eh. Di ba? Nasa taas. Okay? Sa shear kasi wala namang kaso na kung nasa itaas or nasa ilalim, kung positive or negative. Ang meron lang kaso sa sa moment, no, sa bending moment. So dahil positive bending, so ito yung i-adapt natin. Burahin ko na to. Ibig sabihin yung cross-section natin dyan, yung ilalim will be subject to tension. Yung ibabaw will be subject to compression. Okay? So, ngayon, doon muna tayo sa bending mag-focus. So, sabi doon sa problem, sa tension daw, ang limiting natin na stress ay 48. So, ibig sabihin, so di ba ang bending stress, MC over I, no? So, ang pinag-uusapan natin ay yung tension, okay? Tension. So, ito yung nasa ilalim. Itong distance na to, yun yung D. So, lumalabas itong distance na to, ito yung total depth is ano eh? Ano ba to? 150 plus 15, no? So ilan yan? 165, no? So 165.
So this should be 165 minus T. 165 minus T. So kung ang pinag-uusapan is tension o the M D over I should not exceed 48. Tama ba? 48. Tapos yung isa, 140. 140. So, ibig sabihin, FB sa compression, so M, yung distance natin papunta sa compression is 165 minus T over I. Should not exceed 140. Ganyan, no? Ganyan. So, computein muna natin to. Bali, um, M, which is equal to P. So, dito muna tayo sa umpisa. Ito muna tayo. So, M is P. Ang distance natin is 48.75. Kaya lang, take note guys, yung P natin dito ay assuming this is in kilonewton meter. Kasi assuming na kilonewton to, di ba, etong area na to is kilonewton meter eh. Nag-multiply tayo ng 1, di ba, ng 1 meter. So kaya ang maganda dyan, mag-multiply tayo dito ng 1 million. M, C, over I. Lagay ko na lang 11.918 million. Should not exceed 48. So dito meron tayong mako-compute na P. No, yung P natin should not exceed something. And that something would be 48 times M over 48.75 over 1 million. And that is 11.73 kilonewtons. Alright? Okay, and then sa second case, dito naman sa compression. So, sa compression, ganun pa rin, no? Moment mo, ito, M. Yung C mo nga lang is 165 minus D over I. Should not exceed 140. So, P would not exceed 14.35. Okay? And then lastly, sa shear, meron pa siyang shear. Oh. So sa shear naman, VQ over IV naman yon. And again, yung natutunan natin kanina, no? Or before, na kapag rectangular lang lahat ng mga sections or mga elements, nasa neutral axis na rin yung maximum shear. So, bali, ito yon. Sa Q, 'di ba, ang formula natin is VQ over IB. Should not exceed 30. So yung Q natin dyan is yung moment area lang nito. Yan, moment area niyan. Okay, na kung saan ang height niyan, ito, 165 minus D. So actually, pwede na natin computein yun. 165 minus D. Yun, di ba? Ayan. So that is 116.25. Okay, tapos yung thickness niyan was 15. Okay, so ibig sabihin, yung moment area niyan for about the neutral axis would become 116.25 times 15 times 116.25 over 2. Ayan, yun yung Q mo. Okay, and kompleto na, no? So therefore, V, yung V natin once again is P ulit. Pero kilonewton, gawin natin Newton. V, Q, square ko na lang to, no? Over 2. Kasi 116.25 parehas. Over I, times B. Tapos yung B natin, yung width nung fiber sa neutral axis, which is 15 mm.
Okay, should not exceed 30. Okay, so therefore, yung P natin would not exceed 30. Okay, so that would be 52.91. Okay, 52.91 kilonewton. Okay? And doon sa tatlo, ang mag-govern is syempre yung pinaka maliit, no? So therefore, this one will govern. Hence, our answer here would be letter D. Okay, and that's how we solve that problem.